Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyong lahat ang Panginoon. At sumairi. Ating ginugunita, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Lucas. Siya ang sumulat sa isa sa mga sumulat sa apat na ebanghelyong ating ipinahayag. Siya rin ang sumulat ng aklat na mga gawa ng mga apostol. At ang katangi-tangi sa ebanghelyong isinulat ni San Lucas ay ang pagbibigay pag-aangat sa mga dukha at sa mga kababaihan upang tayo ay maging karapat-dapat sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabirang Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Ikaw lamang, O Jesucristo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsulat ng isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal at pagmamahal sa may hirap. Ipagkaloob mong ang mga dinakila mo sa pagtataglay ng iyong pangalan ay manatiling nagkakaisa ng damdamin at isipan at lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng liturya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkumaling sa bagay na pansyalibutan. Siya'y nasa Tesalonica, nagpunta sa Galacia. Si Crescente, si Tito naway sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gagawin. Pinapunta ko sa Epeso si Tikiko. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo at Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya, ayon sa kanyang gitol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnabayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, talastas sa mga tao, dakilang paghahari mo. Tayo pong lahat. Talastas sa mga tao ang dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O pohon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas sa mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon.
Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang Panginoon ang humirang sa 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit noon. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagat ang mga manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Unang punto na maganda nating pagnilayan mula sa Ebanghelyo. Sinabi, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Ano ibig sabihin ng sagana ang aanihin? That the people are already ready for the gospel. People are ready for the gospel. Kakaunti ang manggagawa. Kaya magandang tanungin natin, ano na ang ginagawa natin bilang mga mananampalataya? We are saying, I am a Catholic. Pero bilang Katoliko, anong ginawa mo na? Nagrosaryo ka lang ba? Is that all? Iyan ba ang hinihingi sa isang Katoliko? Magrosaryo lang? No. People are ready to listen to the Word of God. Meron na ba tayong ginawa?
Meron akong sinimulang movement nung ako'y batang pari pa sa Fatima, Valenzuela. Mga kabataan ito na marami-rami na rin kami na nagsisimula. Isa lang ang kanilang assignment na i-report every meeting. Pagpasok mo sa classroom, sabihin mo sa katabi mo, magdasal tayo. Yun lang. Meron ka nang ginawa sa iyong pananampalataya. Wala namang tatanggi kung yayayain mo ang kahit na sino to pray. So yun ang una. People are just waiting. However, we are not doing anything except we pray the rosary. Ikalawa, isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Hindi, bilang mga Kristiyano, hindi tayo mga turista para retrato rito, retrato doon. Hindi tayo namamasyal sa mundong ito. Ano ang larawan ng Panginoon sa mundong ito? Asong gubat. Na ang lahat ay nakahandang lapain ka, saktan ka. Doon ko kayo sinusugo. Sa gitna ng mga asong gubat. Kaya hindi pwedeng magpa-cute. No? Dahil nakakatakot. Kung napansin ninyo, kapag may mga okasyon, takbuhan ng mga nagsisimba, magpaparitrato sa bishop, sa mga pare. Sige, ang retrato ng retrato. Tanungin mo kung minaintindihan sa gospel. Tanungin mo kung ano ang naalala nila sa misa. Wala. Nagparitrato kami ng the Father. Kaya ang simbahan parang naging isang tourist attraction na mga nagsisimba ay mga turista. Let us discern. Baka yung pagpaparitrato natin may become work of the devil to remove us from paying attention to the gospel. Kaya we are not turista sa loob ng simbahan. Nagsisimula pa lang ng misa. Lahat na nagsisimba, hawak ang cellphone, kinukunan yung nagre-retrato. Wala nang attention sa misa, nasa cellphone. Tandaan natin, asong gubat ito. Gubat ang mundo. Lalapain tayo. Ngunit, doon tayo isinusugo ng Panginoon sa gitna ng mga asong gubat. Para saan? To kill them? To fight them? No. To bring to them Christ, the gospel, to become their friends. Yun yung dahilan. The world is hostile. But the world, God wants to be His friend. Dalawang bagay. Sagana nga anihin, people are ready to listen. Let us prepare ourselves to speak the word of God.
Ikalawa, isinusugo ko kayo sa gitna ng mga asong gubat, kayo na parang mga tupa, not to kill the wolves, but to become the friends of God. Let us create this world, the world of God, God's friend. Magnilay tayo. Tatayo ang lahat. Tapat na kaibigan at kasama ni San Pablo, binigyan tayo ni San Lucas ng isang ebanghelyong mayaman sa mga salaysay. Manalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng mapagmahal na tagapagligtas na inihayag sa ebanghelyo ni San Lucas. Ating itugon sa bawat panalangin, Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang simbahan, naway gisingin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga nasa propesyon ng panggagamot at mga tumutulong sa kanila, naway gabayan ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Tayo naway masiglang makilahok sa gawaing pangmisyon ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng pagtataguyod at aliw mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga yumao, naway makabahagi sa kagalakan ng mga anghel sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Taas natin sa Diyos sa mga mahal natin sa buhay, lalong-lalo na ang mga may karamdaman. Makapangyarihang Ama, kasama ng mga panalangin ni San Lucas, inilalapit namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipagkaloob mo ang mga ito alang-alang sa iyong anak, ang mapagmahal na tagapagligtas na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang na liturhiya ng Eucharistia. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa mga kaloob na buhay sa iyo,
sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mong kami kusang makapaghain upang ang mga alay na inihahandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagbibigay sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo ang banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihaaloy namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Aming Papa, ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahalabirang Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Lucas, na mga banal, lalo na ni San Isidro, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo at sa Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo ngayon sa Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Batiin natin ang bawat isa ng kapayapaan sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya ngayon. Inaanyayahan tayong makiisa sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap namin sa hapag mong banal ay magpabanal at magpalakas sa amin sa pananampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Lucas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Salve Regina.